Hello mga kabibig, welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglepag-lepag na tao with evidence na ko po si VP Sara nagsalita na nakikiisa sa Iglesia ni Cristo Rally. Nagbigay siya ng kanyang statement, kabibig. Ang tanong, darating ba si VP Sara sa INC Rally? Maraming mga politiko ang nakiisa, sumama sa INC rally, kabibig. Nandun, dumating nga si Senator Alan Peter Cayetano, nagsalita na rin si Congressman Dian Doliviste, nandun na rin si Attorney Harold Respicio, nandun si Attorney Bundok, mga kabibig, at ilang pang mga politiko na nakikita at nakikiisa sa INC rally. Ang malaking tanong, pupunta ba si VP Sara, mga kabibig? Hinihikayat din ng ibang mga tao na sana magpakita si VP Sara para siya ang tawag dito, magbigay ng kaunting talumpati o at least maramdaman ng tao ang kanyang presensya. O ito, kabibig, ang statement ni VP Sara, mga kabibig. Pero hindi natin maano si VP Sara kung pupunta pa siya or hindi. Pero at least naramdaman ng mga kapwa INC, mga kapatiran ng INC, ang kaniyang sentimiento at naintindihan ni VP Sara kung bakit nila ito ginagawa. Ito, kabibig, the people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. While countless of our kababayan struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life, the president has remained detached from the hardships confronting Filipinos. Instead of confronting these challenges with solutions, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against and imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption and abuses in Malacanang, question the administration's competence, or criticize the president, including allegations concerning his, alam niyo na po, kabibig, yung yung kokok. Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. The president's failures of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political environment. A government that answers criticism with intimidation undermines the very democratic institutions it is sworn to protect. This is no longer a matter of politics. It is a matter of the honor of the state and the future of the people who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repression. Sokran. O, yan po, kabibig, ang statement ni VP Sara sa nangyaring rally ngayong araw na to doon sa EDSA. So, sinasabi ni VP Sara na ang gobyerno ng BBM, kung talagang hindi ka sasang-ayon sa gobyerno ng BBM, of course, kakasuhan ka, tatakutin ka. Well, na-experience na ngayon ng mga ibang politiko yung hindi sasang-ayon sa gusto ni BBM. So, sana dapat daw tingnan ni BBM kung ano ang pangangailangan ng tao ngayon, pero hindi ito nakita ni BBM, parang hindi ito ang prioridad ni BBM. Sabi ni Bibi Sara, itong nangyari ngayon, ito yung mga sentimiento ko noong since 2024 na nakikita ko. Pero binabaliwala ng maraming tao at siya pa ang binabash na position grabber, spare tire, gusto lang talagang agawin ni VP Sara ang posisyon ni BBM. Well, sinabi naman ni VP Sara na siya ang vice presidente. Di ba? So kung ano mangyari man ka BBM, siya ang susunod na maging presidente. That's reality. Masakit lang isipin yan sa mga bashers ni VP Sara at sa mga tao na talagang ninyurakan si VP Sara at minamaliit ang kanyang kakayahan. Minamaliit ang kanyang kakayahan, pero this 2025, VP Sara received a very satisfactory rating from the DBM. Ang tanong, si BBM ba? BBM ha?
Si BBM ba, meron ba siyang very satisfactory rating from DBM? Kasi grabe ha, kahit konti lang ang budget ng VP Sara o VP, pero nakayanan nilang ipamahagi ang mga gandang programa sa kanyang opisina, mga kabibig. Di ba? Nakakahiya sa mga bashers, lalo na mga kongresista. Ano ang nagawa niyo sa gobyerno, sa taong bayan? Puro lang kayo impeachment, puro lang kayo pa-interview, puro lang kayo pa-epal. Eto kabibig ang nangyayari kanina kung saan nakipag-usap ang pamunuan ng ito kabibig dumating na si Senator Alan Cayetano. Nasa EDSA na si Senator Alan Cayetano yung araw na to. Sige po. Yan po, kabibig yung Senator Alan Peter Cayetano. Tapos, ito kabibig kanina nangyari. Sino ang commander dito? Sino ang commander dito sa team na to? Ayan na natin sila, ayan na natin. Kapatid, payapa muna. Payapa muna, may tagapamagitan dito. Payapa kami, pinutulo mo kami. Tay-tahimik kami. Ay, tahimik kayo, tahimik. Huwag kayo manulak. Sa mga pulis, hindi kami nagbubulo. Kaya pa kami, ba't kami tinutulog? Grabe ang gulo. Ulitin namin. Kaya pa kami, hindi kami magulo. Ha? Kay General! General! Ano ito? General! General, nananawagan kami sa iyo. Hindi tayo talo. Hindi kami kalaban. General! General! Colonel! Saan ba kayo? Hindi kami kalaban. Huwag kaming guluhin. Sila nagsimula, yung nag-uutos inyo. Sila ang nagsimula. Susunod pa kayo sa mali. General, Colonel, magkausap tayo kanina. Hello. Dumating itong mga pulis na ito. Nagkalalpaluan. Sandali, sandali. Ito sa kabila, naginig na. Bawa natin ha. Magdasaktan si Owen. Mag-uusap tayo. Kami, a-address kami. Umadras kayo. A-address kami.
Kami, isang salita lang namin. Sinisikto kami sa inyo. Isang salita lang namin, aatras ang kapatid namin. Ano ba yan? Ano ko na? Mga kapatid. Sa mga pulis, isang salita lang namin. Aatras kami, pero huwag nyo kaming itulak. Pulo ng Pilipinas, kabibig. Parang hindi nila intindihan kung ano yung pinaglaban ng INC. Mga... Kamuna ha? Sino ba ang kakausapin namin sa inyo para makinig kayo? Yung driver po, kinuha nila yung driver. Nasa gitna. Kami muna. Makaran. Huwag na kayong sumunod. Huwag na kayong sumunod. Yung mga pulis, huwag na kayong sumunod. Mga pulis, huwag na kayong sumunod. So yun, kabibig, nakikita natin kung paano ipinaglaban ng INC ang kanilang karapatan. Hindi naman karahasan na nagpunta sila doon mag-ano ng karahasan, kundi peaceful rally lang. Gusto lang ipakita sa bibig niya admin na nakiisa kami sa gobyerno kapag alam nyo kung ano ang ipinafa-fight namin. It's more on accountability and transparency. At ayaw namin ng aming kapatid na si Marcoleta ay ikukulong nyo kasi alam naman namin na wala siyang kasalanan. Yun ang gustong ipa-point out, gustong iparating ng INC. Pero si Marcos, ay walang pakialam kabibig. Wala talaga yung pakialam. Oo, puro lang budurbo. Ito si Senator Albert Peter Cayetano. Si Senator Dante Marcoleta. Non-bailable po ha. Ibig sabihin, sususpendin siya, makukulong hanggang matapos yung kaso. Ibig sabihin, hindi siya makakalaho sa Blue Ribbon man, sa Blue Ribbon Committee man, sa session or sa impeachment proceeding. So that's the importance of our petition in the Supreme Court. I will talk more of that in the coming days, but I think more urgent is that we talk about the protest yesterday and the ongoing protest ngayon sa EDSA. Unang-una, ano ba pinaglalaban natin? Nalilito na po yung iba kasi may mga ganon, pro-admin, meron pong laban dapat pero naging Marcos na rin, meron tunay na lumalaban, meron pong sinasabi Duterte, meron pong prayer rallies. So lahat na po ng klaseng sign nandyan. Kaya nga ang gulo-gulo ng Pilipinas kasi ang presidente natin puro budol lang, puro paasa, promises, tapos pagtatawanan lang tayo. Pero si Claire Castro, hay nako, ito ang kanyang statement mga kabibig. Walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon. Hala? How do you respond to criticisms na 1 year, magwa 1 year na raw po since the president's last SONA at hindi pa rin daw po napapanagot yung mga dapat managot sa naisiwalat na flood control scandal ng administrasyon po? Ay, VC na nagsabi niya. The protests from this weekend po. Itong kahapon? The White Right? Ribbon. 20. Yeah. Okay.
Siguro mas maganda po talaga makita nila yung mga updates kung ano ang nakikitang pagpapaimbestiga ng administrasyon. Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Meron na po naman nasampahan na kaso. Meron na pong 2 na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po ay depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang 1 year. Kahit wala pang 1 year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at wag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa 1 taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon. Tawag na masabing walang ginagawa ang gobyerno. So anong komento dito? Ito nagkaroon na maraming comment. Wala pang 1 taon, marami nang ninakaw. Bakit pinagtawanan na marami? Halos lahat tawa reaction. Dog, gising na po siya, turukan niyo ulit ang patulog. Yan ang presidente namin si BBM, may puso at malasat sa kapwa, may awa sa mga hirap, may magprinsipyo panindigan, higit sa lahat bangag at may sayan. 2022 pa lang may maleta na according to the agency, their first project for 2022, maleta deliveries. Marami talagang nagawa, di nyo lang nakita kasi ghost nga, sabi ng mga netizen. Ito pa, marami na talaga antay, maraming maleta na deliver. Mas maraming kababalaghang nagawa, proud na proud si Auntie Claire. Marami talagang nagawang maleta. Please list one by one that what he accomplished during his first year in the office so that everything is clear. Ipagtanggol niya yan palagi. Siyempre, trabaho niya yan. Anong nagawa? Baka ngumawa. Oo naman, sa dami ba naman ng binigyan ng maleta? Marami ng hakot na maleta. Sa sobrang dami, wala siya nabanggit maski isa. O yan kabibig binanatan ng mga netizen si Claire Castro dahil proud na proud si Madam Claire or na merong nagawa si BBM kahit sa kanyang pag 1 year, merong nagawa si BBM. O ito, Claire Castro, paano mo sagutin si Congressman Leandro Levisti sa kanyang pasabog? Kasi si Senator Leandro Levisti nagsalita kanina sa Science Rally. Ito kabibig, tingin tayo. Na pinamahagi mula sa pondo ng flood control. Sa Kongreso, marami ang may kaalaman tungkol sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways pero takot lamang na magsalita. Sa Senado, marami ang mga nagpahayag na sila ay may first-hand knowledge sa korupsyon sa DPWH. Ngunit kahit napakarami na ang mga lumabas na ebidensya tungkol sa korupsyon sa DPWH, inutol ang mga na-schedule na flood control hearings ng Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta. Ayun, kabibig. Maraming may alam pero takot lang talagang magsalita. Kasi ang magsalita ngayon against the government, against BBM admin, kakasuhan. Oo. Gagawa ng kaso. Masyakan na lang kung bakit may kaso kang ganyan. Di ba? Pero kay Joel Villanueva, ay ewan na, parang for preliminary investigation ulit. Nagtataka si BBM kung bakit nagrarally ang INC kasi sa balitang kasuhan si Marcoleta. Hala, nagtaka daw si BBM. Hala, anong klaseng utang? Ito ka, BBM. Nagtaka daw. Bakit ka magtataka ka, BBM? Walang common sense? Walang logic dong? Sometimes BBM ba, gising-gising din pag may time. Ito ipinagtataka umano ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit kinakailangan pang maglunsad na malawakang kilos protesta ang miyembro ng INC dahil lamang sa kinaharap na kaso ni Senator Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamang iginagalang ng Pangulo ang boses na naturang organisasyon, labis pa rin itong natataka sa naging reaksyon ng mga kapatiran sa INC sa usapang legal na senador. Anyat, nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta o nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng itong kalaking rally ang mga kapatiran.
ang ating inagalan ang mga kapatiran ng INC. Hala ka, bakit siya magtataka? Palagi na lang walang alam to si Junior. Inaantok pa yata si BBM, tulog. Lagi kaya hindi alam. Nagtaka, nagtatanga, sabi ng netizen. Wala ba siya, bakit siya nagtataka? Wala, i-wake up yung si BBM. Alam naman ng INC kung ano ang nangyayari at yung kaso ni Marcoleta. Di ba? First time daw ngayon kabibig na may makasuhan ng plunder gamit ang mga private citizen na kung saan, di ba? Sabi ng COMELEC, hindi pwede hindi kriminal, walang nilabag o ganun, sabi ng COMELEC. Pero ngayon, sabi ni Boying Remulla, first time daw sa Pilipinas na makakasuhan ay isang politiko na nag-accept ng pera galing sa private citizen as donation. Plunder daw yun. First time daw yun. Grabe na. Bendalo talaga kabibig. Grabe. Bendalo. Kaya si BBM hindi niya alam kung bakit ang INC ay nagrally. Hala ka. What's the meaning of this? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.